UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mahigit sa 120 stranded overseas Filipino workers sa Saudi Arabia nakauwi na sa bansa. Nasugatang sundalo at burol na mga nasawi sa sagupaan sa Paticol, Sulu. Bibisitahin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Parangal at tulong pinansyal sa mga naulilang kaanak ipagkakaloob din. Oral argument sa planong pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingin ng mga bayani, sinimulan na ng Korte Suprema. Mga lumang riles ng LRT Line 1, sinimulan ng palitan. Mahigit sa 2 bilyong pisong scholarship fund ngayong taon, hindi pa rin ipamamahagi sa mga estudyante ayon sa Commission on Higher Education. At batang may Golden Hour Syndrome na operahan na sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay ng UNTV. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue ang dalawang aksidente ng motorsiklo sa Masbate at Cebu City. May report si Jerry Galicia. Dalawang lalaking nasugatan matapos na sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa Barangay Carita, Cebu City pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Nagtamo ng hiwa sa kanang kilay at mukha si Lito Pancho, driver ng motor, 35 taong gulang at nakatira sa V. Rama Street, Cebu City. Samantala, ang angkas naman nito na si Junifer C. ay nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang kamay at paa. Agad na nilapatan ng Pangunang Lunas ang mga biktima ng UNTV News and Rescue Team, katuwang ang Sambag 2 Emergency Medical Services. Matapos ito ay dinala na sa Cebu City Medical Center ang mga biktima upang masuri ng doktor. Samantala, nirespondihan rin ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa motorsiklo sa Masbate City kagabi. Nagtamo ng mga sugat at galos ang driver ng motorsiklo na kinilalang si Ronald Sahurho. Nilapatan ng Pangunang Lunas ng grupo ang mga galos at sugat ng biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sinabi ni Sahurho na walan siya ng balanse sa papalikong bahagi ng Robredo Boulevard kaya siya bumangga sa street light. Inamin rin ni Sahurho na nakainom siya at mabilis ang pagpapatakbo niya sa motorsiklo. Hindi na nagpadala sa ospital ang biktima at sa halip ay nagpahatid na lamang sa kanyang bahay. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinulungan rin ng UNTV News and Rescue Team at Davao Central 911 ng dalawang lalaking na-aksidente sa motorsiklo sa Agdao, Davao City. Samantala, nirespondihan naman ng UNTV News and Rescue ang bangga ng Sports Utility Vehicle o SUV at Tamaraw FX sa La Trinidad, Benguet. May report si Janice Enhente. Maswerteng walang nasaktan sa banggaan ng Fortuner at Tamaraw FX sa kilometer 3 sa La Trinidad, Benguet, bandang alas 12 kaninang madaling araw. Wasak na wasak ang harapang bahagi ng dalawang sasakyan. Sa kabila ng walang nasaktan ay nagsagawa pa rin ng assessment sa dalawang driver ang UNTV News and Rescue bago sila dinala ng Benguet Police sa ospital. Nagpositibo naman sa alcohol breath test ang driver ng Tamaraw FX na si Eddie Bukay, 34 na taong gulang. Tumanggi namang ibigay ang pangalan ng driver ng SUV. Ayon sa mga pulis, mahaharap ang driver ng FX sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property.
Nerespondihan din ng UNTV News and Rescue Team at Davao Central 911 ang aksidente sa motorsiklo at taxi sa Arcastillo Street, Agdao, Davao City pasado alas 12 kagabi. Nagtamo ng gasgas sa kaliwang tuhod at namamaga ang bibig ng driver ng motorsiklo na kinilalang si Ryan Daguman, 23 anyos. Samantala, suspected spine injury naman ang tinamo ng angkas na kinilalang si Nelson Concha. Kaagad na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang biktima katulong ang Davao Central 911 bago dinala sa Southern Philippine Medical Center. Nakainom umano ang biktima at mabilis ang pagpapatakbo sa motorsiklo kaya sumalpok sa sinusundan nitong taxi. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Sinalubong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 128 overseas Filipino workers repatriates mula sa Saudi Arabia. Mula sa Pasay City, may report si Rosalie Cos. Live. Yes, Rosalie. Magandang umaga, Flor. Ngayong umaga dumating sa Pilipinas ang 128 overseas Filipino workers na repatriates mula sa Alcobar, Saudi Arabia. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang sumalubong sa kanila. Bahagi lamang ang mga ito ng 11,000 OFW for forced repatriations dahil sa nawalan ng hanap buhay sa Saudi, bunga ng financial crisis ng ilang kumpanya at pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Nagkaloob ng 5,000 pisong cash assistance ang Pangulo sa bawat repatriate. Binigyan din ng pribilehiyo ang mga ito na makapag-aral ang kanilang mga anak sa mga state universities at colleges sa pamamagitan ng Office of the President. Nangako rin ng Chief Executive na gagawin ang lahat ng paraan upang pataasin ang antas ng ekonomiya at solusyonan ng suliranin sa kapayapaan sa Mindanao, droga at katiwalian sa pamahalaan. Samantala, binalita rin ni Pangulong Duterte ang ginawang pakikipag-usap nito kay Moro National Liberation Front Founding Chairman Nur Miswari at kahandaan nitong makipagpirmahan ng kasunduan sa lalong madaling panahon para sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Nakahanda rin ng Pangulong wag ipatupad ang standing warrant of arrest laban kay Miswari upang makausap lamang ito ng personal. Agad namang tumulak pa sa Zamboanga City ang Pangulo. Flor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Pasay City. At sa iba pang mga balita, nagsasagawa sa kasalukuyan ng oral arguments ang Korte Suprema sa kaso ng Marcos Burial sa libingan ng mga bayani. Mula sa Supreme Court, may report si Roderick Mendoza, live. Roderick. Lakay kasalukuyang dinirinig sa oral arguments ng Supreme Court ang 6 na mga petisyon na tumututol na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Unang naglahat kanina ng kanilang argumento ang mga abogado ng mga petitioner kabilang na sina Albay Representative Exil Lacman at dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Ayon kay Lagman, pagdakilang sa isang diktador ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Bukod pa sa tahasan itong lalabag sa Republic Act 289 at Republic Act 10368. Sinabi naman ni Colmenares na walang lugar sa libingan ng mga bayani ang isang diktador ay hindi mabilang ang mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Sa pagtatanong ni Associate Justice Alfredo Benjamin Tagiwa, binanggit nito ang Presidential Decree 105 na inilabas mismo ni Marcos noong 1973. Nakasaad sa naturang kautosan ang pagdedeklara ng mga national shrine at ang pagbabawal na lapastanganin ito. Ayon kay National Historical Commission Chairperson Maria Serena Jokno, kabilang sa mga national shrine ang libingan ng mga bayani. Dati namang iginiit ng mga petitioner na isang malaking paglapastangan sa alaala ng mga bayani ang paglilibing doon kay Marcos. Sa pagtatanong naman ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, sumang-ayon si Colmenares na may kapangyarihan si Pangulong Duterte na baguhin ang panuntunan kung sino ang maaaring mailibing sa libingan ng mga bayani. Ngunit dapat pa rin itong nakabatay sa RA 289. Ipinunto naman ni Justice Carpio na dishonorably discharged bilang Commander-in-Chief si Marcos dahil wala ring saysay kung tumanggap man ito ng Medal of Valor. Dahil lalabag na aya sa saligang batas kung ililibing doon si Marcos dahil gagamitin ang pera ng gobyerno sa isang pribadong layunin. Lakay sinalubong naman ng kilos protesta ang pagdaraos ng oral arguments ngayong araw. Parehong nagtipon-tipon sa harap ng Korte Suprema ang mga taga-suporta ni Marcos at ang mga tumututol na mailibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani.
Sa ngayon ay patuloy itong isinasagawang oral argument at nagtatanong itong si Associate Justice Jose Perez sa isa sa mga abogado ng mga petitioner na itong si dating Congressman Nery Colmenares. Lakay. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat mula sa Korte Suprema. Nakatakda namang dalawin ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw ang burol ng mga nasawi sundalo sa sagupaan laban sa Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento, live. Yes, Dante. Yes, Lakay, magandang tanghali. Alas 2 ngayong hapon, inaasahang darating si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Zamboanga City upang bisitahin ang pamilya ng mga nasawi at nasugatang sundalo sa nangyari enkwentro sa Patikul, Sulu. Noong Lunes, inaasahang unang pupuntahan ng Pangulo ang headquarters ng Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command, kung saan nakalagat ang labing dalawang nasawing sundalo. Pagkatapos nito ay pupuntahan naman ng punong ehekutibo ang mga nasugatan sundalo sa militar sa Camp Navarro General Hospital at sa isang private hospital dito sa Zamboanga City. Inaasahang bibigyan ng kaukulang parangal at pagpupugay ang mga nasawing sundalo dahil sa kabayanihang ipinamalas ng mga ito. Bukod pa ito sa tulong pinansyal na matatanggap ng naulilang pamilya mula sa pamahalaan. Samantala, mariin namang pinabulaanan ng AFP ang napabalitang may napugutan sa mga napatay na sundalo. Ito'y matapos makatanggap ang pamilya ni Private First Class Jason Falcasantos ng text message mula umano sa ASG na pinugutan nila ng ulo ang sundalo. Kagabi naman ay dumating na rin ang ilan sa mga kaanak ng nasabing sundalo. Aminado ang mga ito na ikinagulat nila ang insidente, ngunit mayroon namang tanggap na ang pangyayari. Panawagan ng mga pamilya sa Pangulo na mabigyan ng hustisya ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Sa ngayon naman ay lalo pang pinaigting ng AFP ang kanilang operasyon laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Sa tunayan ay may mga sundalo na mula sa Tacloban na ipinadala ngayon sa Sulu. Panawagan na lang ng AFP sa mga residente, partikular sa Basilan at Sulu, na magpagtulungan sa kanila upang mapuksa ang bandidong grupo. Lakay? Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ng live mula sa Zamboanga City. At samantala bibigyan ng parangal ng Armed Forces of the Philippines sa mga nasawing sundalo sa pagkikipagsagupa sa Abu Sayyaf Group sa Sulu. Tatanggap rin ang tulong pinansyal ng mga pamilya ng mga nasawing sundalo mula sa pamahalaan. Nagbabalik si Dante Amento. Pansamantalang nakalagak ngayon sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command, ang mga labi ng mga sundalong nasawi sa Patikul, Sulu noong Lunes. Pasado alas 4 kahapon nang dumating sa Zamboanga City ang bangkay ng 13 sa 15 sundalong namatay sa pakikipaglaban sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Dinala ang 13 rito sa St. Peter Funeral Homes habang ang dalawa naman ay iniuwi na sa kanilang bayan sa Holo, Sulu, alinsunod sa kaugalian ng mga Muslim na kailangang mailibing agad ang sino mang kaanak na namatay. Mariin namang pinabulaanan ng AFP ang lumabas na ulat na may napugutan sa mga napatay na sundalo. Samantala, kagabi ay dumating na rin ang ilan sa mga kamag-anak ng mga ito. Kabilang narito ang mga magulang at dalawang kapatid ni Private First Class Nestor Bacaling Jr. na bumiyahe mula pa sa Labason, Zamboanga del Norte. Ayon kay Mang Nestor, tumawag pa sa kanya ang anak ilang oras bago ang enkwentro. Kahapon lamang ng umaga niya nalaman na kasama pala ito sa mga napatay na sundalo. So, ako ni official ni Junjun eh. Junjun, imong anak ba? Ano mo da, sir? Alam, sir, makadawat to lang ka. Kay kining sundalo, giharigi sa taman. Diningon lang ko nga, iprangka na lang sila, sir. Siya patay na siya. Bagamat masakit sa kalooban, tanggap na ng kanyang pamilya ang nangyari kay Private First Class Bacaling Jr. Ipinagmamalaki nito ang kanyang anak dahil isinugal ang buhay para sa bayan. O dili ko kasabot, sir, mura kong mahulog basandahan kay naglanda man kong lubi. Mura kong muday ba, pero ako lang ikudro kong gulingon, ako lang hangad sa Ginoo. Ako lang gidawat sa hitabo. Tungod kay ako naman siyang sa aral nga, inang trabaho naman yun, paglaban sa iyo nga tawhan.
patay buwi. Samantala, nanawagan naman ang AFP lalo na sa mga residente ng Basilan at Sulu na makipagtulungan sa kanila upang mas madaling mapuksa ang bandidong grupo. Nagbabala rin ang militar sa sinumang sumusuporta sa Abu Sayyaf. Kung sino man ang humarang o tumulong sa Abu Sayyaf Group, sasagasaan kayo ng AFP. What you see is just the tip of the iceberg. More troops, more equipment, and more firepower will be committed to destroy the Abu Sayyaf Group. Tiniyak naman ng AFP na bibigyan ng kaukulang parangal at pagpupugay ang mga nasawing sundalo dahil sa kabayanihang ipinamalas ng mga ito. Bukod pa ito sa tulong pinansyal na matatanggap ng naulilang pamilya mula sa pamahalaan. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Susunod sa C-News. Biyahe ng mga tren ng LRT1 inaasahang bibilis matapos na palitan ang lumang riles. At pondo para sa mga estudyanteng scholar ngayong taon, hindi pa rin na ipamamahagi ng Commission on Higher Education. Nagbabalik ang C-News. Inamin ng Commission on Higher Education o CHED na hindi pa nito na ipamamahagi sa mga estudyante ang mahigit 2 bilyong pisong scholarship fund para sa kasalukuyang taon. Mula sa House of Representatives, may report si Grace Casin. Live. Yes, Grace. Floor, matatapos na ang 2016, subalit hindi pa nagagamit ng Commission on Higher Education ang scholarship budget na ibinigay sa kanila ngayong taon. Ayon kay CHED Chairperson Patricia Licuanan, 2.8 billion pesos o 65% pa ang natitira sa kanilang pondo. Paliwanag ni Licuanan, hindi nila nagbibigay sa pag-uumpisa pa lamang ng taon ang budget para sa mga scholar dahil third quarter pa ng taon nare-release ng BBM ang kanilang pondo. Hindi anya nagtutugma ang school at budget calendar kaya hindi agad nila naipamamahagi ang nasabing pondo. Maliban dito, kulang umano sila sa mga tauhang mag-aasikaso ng mga scholarship application dahil simulaan niya na ilipat sa kanila ang PDAF ng mga kongresista sa pagbibigay ng scholarship, dumami na ang kanilang trabaho. Subalit hindi naman daw nadagdagan ang kanilang mga personnel. Nais ng CHED na madagdagan ang kanilang regional offices para sa mga mag-aasikaso ng lahat ng estudyanteng nais mag-aral. Sinuportahan naman ni Magdalo Party Base Representative Gary Alejano na bigyan ng dagdag na pondo ang CHED para makapag-hire ng dagdag na staff. Ayon kay Alejano, kung hindi ito magagawa ng solusyon ngayon at hindi magdadagdag ng tauhan ng CHED, lalong dadami ang mga estudyanteng hindi makakapag-aral sa kabila ng may sapat na pondo namang ibinibigay ang pamahalaan. Floor? Grace Casin nagulat mula sa House of Representatives. Nagsagawa ng bidding ang National Food Authority o NFA para sa mga aangkating bigas ng bansa. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo. Live. Yes, Ray. Flor, mag-aangkat ang Pilipinas ng 250,000 metric tons o 5 milyong bags ng bigas. Nagsasagawa ng bidding ngayong araw ang gobyerno ng Pilipinas kasama ang bansang Thailand at Vietnam na dati nang pinag-aangkatan ng bigas ng bansa sa pamamagitan ng government-to-government procurement. Ang aangkating bigas ay upang ipandagdag sa reserba ng pamahalaan para sa mga susunod na buwan. Pinaghahandaan na rin ng NFA ang posibleng maging epekto ng La Nina sa agrikultura sa huling bahagi ng taon. Nauna nang umangkat ng 500,000 metric tons ang bansa noong Abril para ipampuno sa pinsala ng El Nino noong nakaraang tag-araw. Sa ngayon ay may 13.5 million bags ng bigas ang NFA sa warehouse na tatagal ng hanggang 21 araw. Floor? Ray Pelayo nagulat mula sa Quezon City. Samantala, sinimulan na ng Light Rail Manila Corporation ang pagpapalit sa mga lumang riles ng LRT Line 1. Tiniyak naman ng LRMC na hindi ito makakapekto sa operasyon ng LRT. Narito report ni Jericho Albano.
Nagsimula ng pagdugtungin kagabi ang mga bagong riles ng Light Rail Transit o LRT Line 1 mula sa Baclaran Station sa Pasay hanggang sa 5th Avenue Station sa Caloocan City. Ang rail replacement ay bahagi ng systematic upgrade ng Light Rail Manila Corporation o LRMC. Sakop ng naturang proyekto ang 21 kilometro ng rail track sa northbound route at 5 kilometro naman sa southbound route. 3 oras kada gabi tatrabahuin ng kontraktor ang pagpapalit ng riles upang hindi makaapekto sa operasyon ng LRT. Inaasahang matatapos ang 400 million peso rail replacement project sa September 2017. Ayon kay LRMC Engineering Director Rudy Chansuico, malaki ang may tutulong ng pagpapalit ng riles upang maging maalwan ang biyahe ng mga commuter. If you are a rider, you will notice na if you are traveling on a track na na-replace na yung rail, you have a smoother ride. So less vibration, less noise. So that means yung portion na hindi pa napapalitan, you will experience more vibration. Mula noong itayo noong 1984, hindi pa napapalitan ang mga lumang riles ng LRT1. Ang first phase ng rail replacement ay natapos noong December 2015 sa ilalim ng dating operator na Light Rail Transit Authority o LRTA. Samantala sa oras na matapos ang proyekto, inaasahang iiksi na ang biyahe ng mga pasahero dahil pabibilisin pa ang takbo ng mga tren. Mula sa 40 km per hour, plano ng LRMC na paabutin sa 60 km per hour ang takbo ng bawat tren. Dahil dito, mangangahulugan naman ito ng posibleng pagtaas ng pasahe sa LRT. Ito namang kagaya ito rail replacement and other improvement, hindi lang sa station, even yung planned na rehabilitation namin, commitment na namin yan well in advance. So kung mag-grant yung fare increase, makakatulong sa atin yan kasi we will have additional funds to finance all of this. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Naglabas na ng panuntunan ang Department of Transportation sa pag-deplane o pagpapababa sa mga pasahero kung may tarmac delay. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Naglabas na ang Civil Aviation Board o CAB ng standardized guidelines o mga panuntunan kaugnay sa pag-deplane o pagpapababa sa mga pasahero ng eroplano kapag nagkakaroon ng tarmac delays. Ayon kay Department of Transportation spokesperson Cherry Mercado, ito ay matapos na makatanggap ang ahensya ng mga reklamo kaugnay sa umano'y hindi pagpapababa sa mga pasahero kahit na ilang oras na sa loob ng eroplano. Gaya ng kumalat sa social media na video na nangyari sa isang eroplano ng Cebu Pacific matapos ma-divert ito sa Clark International Airport kamakailan. Depensa naman ng airline company, mayroon silang sinusunod na mga panuntunan para sa seguridad at kaligtasan ng mga pasahero kaya hindi basta-basta maaaring mag-deplane. Pagkatapos ng 2 oras na nagka-delay sa tarmac, dapat ay magsimula na ang deplaning procedures. Kumbaga, makikipag-coordinate na yung pilot in command doon po sa mga airport authorities para bigyan ng pagkakataon ang mga pasahero na mag-disembark o makababa ng eroplano. Pag domestic airline yan, so pag nagsimula po ng 2 hours yung 2 hours ka na na-delay doon and then disembarkation procedures will follow. By 3 hours, dapat sa domestic flight, nakababa na yung mga pasahero. For an international flight, by 4 hours, dapat na-deplane na yung mga pasahero. Matapos na mag-deplane ang mga pasahero, kinakailangan na bigyan ng airline ng update ang mga ito sa status ng kanilang flight kung delayed lamang ito o kung tuluyan ng makakansela. And there's also one provision dito po sa resolution na ito na the pilot in command should give status update to the passengers every 30 minutes starting from the first half hour mula nung magkaroon ng tarmac delay. At yan po yung nagsisimula pagkasara nung pintuan ng eroplano. Kung hihigit sa 2 oras ang delay, dapat ding magbigay ng pagkain at inumin sa mga pasahero ang mga airline company. Lahat ng mga kumpanyang lalabag sa inilabas na panuntunan ay bibigyan naman ng kaukulang parusa. So maximum na po yung 5,000 pesos which is napakaliit po para sa kahit anong airline na kayang-kaya pong bayaran, no. Pero yun nga po, the CAB has the power to suspend and revoke the permit. Magiging epektibo ang standardized guidelines 15 araw matapos itong maisapubliko. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Nakahanda na ang pondo ng COMELEC para sa Sangguniang Kabataan Elections kahit na maipagpaliban pa ito sa susunod na taon. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Floor. Ipinagpatuloy nga dito sa Senado ang hearing on Committee on Finance kung saan tinalakay pa rin ang proposed national budget para sa susunod na taon. Isa sa mga napag-usapan ang 5.9 billion pesos na pondo na inihanda at gagamitin sana para sa Sangguniang Kabataan o SK elections ngayong taon. Tinanong ni Senator Franklin Dillon ang tungkol sa pondo dahil anya malaki ang posibilidad na makansela at mailipat sa October 2017 ang halalan. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Benjamin Docno, na-i-release na ang nasabing pondo sa COMELEC dahil bahagi pa ito ng 2016 General Appropriations Act o GAA. Kung hindi man anya ito magagamit sa SK elections ngayong taon, ay hindi ito maaaring gamitin ng COMELEC sa iba pang gastusin dahil pinagbabawal ito sa batas. Nilinaw naman ni Secretary Docno na sa ilalim ng kasalukuyang batas ay hindi pa maglalap ang pondo ng COMELEC at hindi na kinakailangan na maglaan muli ng panibagong budget para dito. Samantala, Floor, ilan din sa mga natalakay sa kahabaan ng pagdinig ng Senate Committee on Finance kanina ay yung pangangailangan na dagdag na pondo para sa mga itatayong rehabilitation facilities para sa mga sumusukong drug suspects. Dagdag na pondo rin para sa state universities and colleges or SUCs at ang posibleng pag-extend ng scholarship grants ng DepEd at iba pa. Inaasahan naman natin, Floor, na magtatakda pa ang Senate Committee on Finance sa mga susunod na pagdinig para talakayin na mas detalyado ang budget ng kada departamento. Floor? Joyce Balancio nagulat mula sa Pasay City. Pinamadali na ang pagtapos sa renovasyon ng Malacanang sa Sugbo ang magsisilbing official residence ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Visayas Region. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Inaasahan ngayong Oktubre ay matatapos na ang renovation sa Malacanang of the South o kilala rin bilang Malacanang sa Sugbo. Ito ang official residence ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Visayas na matatagpuan sa Cebu City. Nasira ang ilang bahagi nito dahil sa magnitude 7.8 na lindol at pananalasan ng bagyong Yolanda noong taong 2013. Ayon kay Presidential Assistant for Visayas Michael Dino, matapos i-renovate ay bubuksan na ang Malacanang sa Sugbo sa publiko. Maglalagay rito ng Presidential Action Center na tatanggap ng mga sumbong, daing, suhestyon at maging mga reklamo ng ating mga kababayan. I want Malacanang sa Sugbo to be a people's palace, no? Not just for those people who go there for official visits, not only for the LGUs or the governors or common people should be able to go to Malacanang sa Sugbo. I don't want it to be just for picture taking. You know, we have to do something there. We have to work. It should be able to connect to the common people. Maglalagay din ng opisina at coordinator sa bawat rehiyon sa Visayas upang maging accessible sa lahat. Sa pamamagitan nito ay mabilis na matutulungan at magagabayan ang ating mga kababayan na dudulog sa pamahalaan. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga napapaslang sa Anti-Illegal Drugs Campaign ng Philippine National Police o kay PNP. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Lagan live. Leia. Magandang tanghali sa ila kayo. Makiat na nga sa 700 ang bilang ng mga napapatay sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Bate ito sa tala ng Philippine National Police mula noong July 1 hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Katumbas ito ng 14 na drug suspect na napapatay araw-araw simula nang maupo sa Malacanang si Pangulong Duterte 2 buwan na nakararaan. Gayunman, hindi pa siyang naraang bilang ang mga bilang na umano'y biktima ng extrajudicial killings. Ayon sa PNP, halos 13,000 na ang naaaresto nilang drug suspect at higit 8,000 anti-drug police operation na ang kanilang ikinasa. Nasa 627,000 naman ang mga sumukong drug personalities. Kalahating milyon na sa mga ito ay mga drug user, habang umabot naman sa 565,000 ang bilang ng mga bahay na nakakatok na ng pulisya sa ilalim ng kanilang programang Oplan Tukhang. Balik sa Ilakay.
Maraming salamat, Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Humiling ng seguridad sa pulisya ang mga kaanak ng napatay na mag-asawang udikta dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Narito ang report ni Lalaine Moreno. 12 pulis ang nagpapalitan sa 24 na oras na pagbabantay sa pamilya ng mag-asawang udikta na pinaslang noong Lunes ng madaling araw sa Katiklan Port. Bukod pa rito ang mga barangay tanod na nagroronda sa paligid ng bahay ng mga udikta sa Iloilo City. Humiling ng police security ang naiwang pamilya ng mag-asawa dahil sa posibleng banta sa kanilang buhay. Ayon sa mga otoridad, hindi maiiwasang magkakaroon ng death threat ang pamilya matapos maibalita na kilala umanong drug lord sa Western Visayas sina Milvain at Miriam Udikta. Kaya naman masusing iniinspeksyon ng mga otoridad ang sino mang pumapasok sa tinutuluyang subdivision ng napaslang na mag-asawang negosyante. Dala na tanan na mo ding area. Patrol na mo dili kami tanan nga kon. Wala lang ang mga sasakyan ng mga hindi makilala ng mangkot na kundi makadto. Asi kun di pa lang ni super do taway man wala man kon Facebook mo ni lugar di. Samantala ngayong araw ay inaasahang ililipat na ang mga labi ng mag-asawang udikta sa kanilang bahay matapos sumailalim sa autopsy. Tatagal ang pagbabantay ng mga pulis sa Udikta residence hanggang sa mailibing ang dalawa. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo. Susunod sa C-News, itinatayong 28 palapag na building sa Abu Dhabi nagkasunog. At operasyon sa batang may pambihirang sakit na kung tawagin ay Golden Hour Syndrome. Naging matagumpay sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay ng UNTV. Sa pagpapatuloy ng C-News, sinimula ni world number 1 Novak Djokovic ang pagdepensa sa kanyang US Open title sa pamamagitan ng 6-3, 5-7, 6-2, 6-1 na panalo laban kay Jerzy Janowicz ng Poland. Ito ang unang torneo ni Djokovic matapos na matalo siya sa first round ng Rio Olympics. Si Giro Vasily ng Czechoslovakia ang susunod na assignment ni Djokovic. Nababahala ang Argentina sa kondisyon ni Lionel Messi ngayong nalalapit na ang World Cup qualifier. Hindi batid kung makaka-recover ang soccer star sa hamstring injury sa World Cup qualifier sa susunod na buwan. Lumala ang hamstring injury ni Messi sa laban sa Athletic Bilbao sa Spain. Nakatakdang sagupayan ng Argentina ang Venezuela sa susunod na buwan para sa qualifier sa 2018 Russian World Cup. Sa labas ng bansa, nasunog ang itinatayong 28-story building sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nagsimula ang sunog kahapon sa ika-20 palapag ng commercial building na malapit na sanang matapos. Agad namang ipinag-utos ang evacuation ng mga residente mula sa kalapit na gusali upang maiwasan ang aksidente. Wala namang iniulat na nasuwi o sugatan sa naturang sunog. Nagsimula ng manalasa ang Hurricane Madeline sa Hawaii. May bilis itong umabot sa 716 na kilometro sa silangang bahagi ng Hilo, Hawaii. At kasabay nito'y kumikilos sa kahabaan ng Pacific Island Chain ang Category 3 Hurricane Lester. Naglabas na ng Hurricane Watch ang Central Pacific Hurricane Center sa pinsalang maaari dulot ng bagyo. Pinayuhan na ng otoridad ng mga residente na mag-imbak na ng pagkain at emergency supplies. Tagumpay ang operasyon sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay ng United TV at sa batang may Golden Hour Syndrome. Bago ito. Narito ang report ni June Suriao. Isa sa 25,000 ipinapanganak sa buong mundo ang mayroong rare congenital defect.
Isa rito ang 6 na taong gulang na si Princess Nicole na na-diagnose na may Golden Heart Syndrome kung saan hindi kumpleto ang development ng mata, tenga, skeletal system at iba pa. Dahil dito, hirap makakita at makapagbasa ang bata. Hindi rin maipasok ng kanyang mga magulang sa regular school si Princess Nicole dahil takot silang maging tampulan ito ng panunukso. At sa pamamagitan ng UNTV Serbisyong Kasangbahay, katuwang ang Fatima University Medical Center, nabigyan ng solusyon ang kondisyon ni Princess Nicole. Meron po siyang tinatawag na dermoid dun sa corneal surface niya. At maya-maya po, i-refer mo natin siya sa Department of Pediatrics for other physical examination. I-refer po namin siya kay Dr. Rodriguez, our cornea and external eye disease specialist po. Matapos ang masusing eye examinations, agad siyang sumailalim sa isang operasyon na shave excision for limbal dermoid. Sa mata po ni Nicole, inuna natin yung kanyang kanang mata. So doon po ay may malaking mass nga po, tinatawag natin dermoid mass. So dahan-dahan po nating in-excise yun using yung shaving technique, no? Kumbaga sa bundok, unti-unti natin siyang pinlatin. Matapos ang matagumpay na operasyon ay nakapag-aaral na ulit si Princess Nicole sa regular school. Ngunit isa sa ilalim pa rin siya sa isa pang operasyon upang tuluyan ang maging normal ang kanyang paningin. Lubos namang nagpapasalamat ang ina ni Nicole sa tulong na kanilang natanggap. Maraming salamat ako talaga sa Diyos. Kasi ang tagal-tagal na namin inantay. Tagal-tagal na namin nantay ito, mga 6 taon na. So, finally, with God's help talaga, ayan, natapos na yung operation. Nagpapasalamat po ako sa Fatima University Medical Center sa pangunguna po ni Dr. Vic Santos at sa kanyang opta na si Dr. Jonalyn Rodriguez at si Dr. Amanda na lagi kaming pina-follow up din. Ako ay natutuwa na yung iba't ibang mga institutions at maging yung atin hong mga kaibigan ng mga doctors ay nakikibahagi dito ho sa ating advokasya na matulungan yung ating mga kapwa-taong talagang wala namang pagkukuhanan. Kaya ho, salamat po at kayo ay nakikisa sa amin sa atin hong paglilingkod sa ating mga kababayan. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Congratulations, Kuya Daniel. Salamat sa mga natutukan at saka na-aksyonan ng programang Kasangbahay. Oo, at saka very rare nga yung nangyari doon sa bata. At saka kung talagang wala kang, yung sinabi nga ni Kuya, pagkukuhanan, talagang hindi mo may papagamot. Yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. Ang nadala ka lang kaya. UNTVC News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.